Okay, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. Tunay nga po na nabigyan po tayo ng pagkakataon upang makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa oras na ito. Pero bago yan, nais ko pong matanong sa inyong buhay, sa inyong sarili, habang po tayo ay bago tayo lumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasubukan nyo na po bang natakot? Ano po ba yung takot? Kung sakali man nasubukan nyo ng natakot, ano yung naging dahilan ng takot, naging dahilan kung bakit na kayo ay natakot? So, bakit? Kasi minsan sa buhay ng isang tao hindi po nawawala yung takot. Kahit nung bata ako, alam niyo, nung bata ako, dumating din sa time ng buhay ko na natakot din ako. Nung nasa Pangasinan ako, wala kaming kuryente sa bahay namin. Ginagawa ko, nakikipanood ako sa kapitbahay. At yung kapitbahay na yon is 500 meters away dun sa bahay namin. At yung dadaanan ko ay may mga malalaking puno ng mangga, malalaking puno ng sampalok, at medyo pumupunta ako sa kapitbahay namin na makikipanood ng medyo maaga-aga pa. At pag natatapos yung panonood, puro mga 10 years old ako that time, ginagawa ko, kapag ginagabi na kami, natatapos yung palabas, pauwi na ako mga alas 10. So yung dadaanan ko pa rin, ganun pa rin, mga malalaking at madilim, walang ilaw sa kalsada. Ang gagawin ko sa sobrang takot ko, tatakbo ko mula dun sa bahay na pinanooran ko hanggang sa makarating ako sa bahay namin. At pagdating sa loob ng bahay namin, hingal na hingal ako. Bakit? Dahil sa sobrang takot. Pero ngayon tayo ay bilang isang anak ng Diyos, tayo ay isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, nawala na yung takot takot sa multo. Pero kahit papano, kahit mananampalataya pa rin tayo, meron pa rin nararamdamang takot. Pero anong klaseng takot ang meron po tayo? Pero para po sa ating text sa hapong to, sa oraw na ito ay pinamagatan pong yung text po natin ay matutunghayan po sa Psalms 34 verse 9. So Psalms 34 verse 9. Ayon po dito, "O fear the Lord, you His saints, for there is no want to them that fear Him." So pagpalain ng nabasang salita ng Diyos, tayo po'y panandaliang manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin ka sa oras nito. Patawad po sa bawat pagkakasalang nagawan. Amin. Pangunahan niyo po ako sa aking paghahayag ng salita niyo. Hiling ko po dakilang mananawa ay ito po ay maging pagpapala ang mensahe niyo na aking pong ibabahagi sa oras nito, dakilang at makakapanood, makakapakinig ng mensaheng ito ay maging pagpapala po sa bawat isa. Lahat po ng ito ay inihingi ko po sa inyong harapan. Tulungan niyo po ako na maghayag ng salita niyo at wala po akong kakayanan kung wala pong gabay Panginoon niyo. Kayo pong maitaas at akin naman po ibababa ang aking sarili. Ito pa ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Takot. Kung kayo ay natakot, anong klaseng dahilan o anong dahilan ng inyong pagkatakot na nagkaroon kayo ng takot sa sarili niyo? So, yung ating pong pag-aaralan sa araw nito o sa oras nito ay pinamagatan pong if you have fear. Kung meron kang takot sa Tagalog, if you have fear, hindi yung takot na fear na hindi yung fear na yan, minsan hindi yan nawawala sa atin kahit Kristiyano na tayo. Pero sa pag-aaralan natin, yung fear dito ay acronym. If you have fear. So, iisa-isahin po natin yung word na fear.
Yung letter by letter, F-E-A-R. So if you have fear, ibig sabihin, meron po tayong apat na puntos dito. Una, if you have fear, you must increase your faith to God. Ang ibig sabihin, kapatid, kung meron kang takot, kailangan mong palakihin o pataasin ang pananampalataya mo sa Diyos. Sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, kapag nakakaramdam ka ng takot, kailangan ipakita mo, iparamdam mo sa iyong sarili na dapat yung pananampalataya mo ay mas lalo pang lumalaki sa Diyos, mas lalo pang tumataas, lalo pang tumatatag. Bakit? Ayon po sa Luke 17:5, and the apostle said to the Lord, increase our faith. Alam niyo, pinagalitan pinagsabihan o kinausap ng Panginoon ang kanyang mga disipulo about doon sa pananampalataya. Kasi nararamdaman o nakikita ng Panginoon yung pananampalataya ng mga alagad niya ay hindi ganong kataas, hindi ganong kalaki. So kaya yung isa sa alagad ng ating Panginoong Hesus ay lumapit sa kanya, sabi, Lord, increase our faith. Sabi, Panginoon, pataasin mo yung aming pananampalataya. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Bakit? Kasi kung ikaw ay nakakaramdam ng takot, kailangan mas lalo mong palakasin ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi yung pananampalataya, yan yung magbibigay sa iyo na hindi mangibabaw yung takot sa buhay mo. Bakit? Kasi bilang isang mananampalataya, kapag wala kang pananampalataya, hindi mo kayang purihin ng Panginoon. Pag mahina ang pananampalataya mo, hindi mo kayang paglabanan ang mga problema sa buhay mo. Kung mahina ang pananampalataya mo, hindi mo kayang paglabanan ang takot sa buhay mo. Maraming mga Kristiyano natatakot. Bakit? Natatakot mamatay kasi alam nila hindi pa sila handa humarap sa Panginoon. Maraming Kristiyano namamatay ay natatakot. Bakit? Kasi ayaw nilang iwan ang kanilang pamilya nang wala pang nangyayari sa kanilang buhay. So, bakit? Kasi natatakot sila. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, alam mo na kahit iwan mo ang iyong pamilya, ang Diyos ang bahala sa kanila. No, ang Diyos ang bahalang mag-provide ng pangangailangan nila. Kung ikaw ay kung ikaw ay mataas ang pananampalataya mo, malakas ang pananampalataya mo, kahit kailan hindi ka matatakot na suungin ang problema, labanan ang problema. Hindi ka matatakot na labanan ang dyablo. Bakit? Ang dyablo, hindi yan makapangyarihan sa buhay ng isang Kristiyano. Walang karapatan yan, walang kakayanan yan para ibagsak ang isang Kristiyano. Pero bakit tayo bumabagsak? Bakit tayo nawawala sa pananampalataya? Kasi hindi natin pinapalakas yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya sabi, Lord, increase our faith. Kung nakakaramdam ka ng takot, palakasin mo pananampalataya mo sa anong pamamaraan. Mag-pray ka, Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Kung bumabagsak ang pananampalataya mo, kung meron kang takot, magbasa ka ng Biblia. Bakit? Yung Bible, tuturuan ka kung ano yung dapat mong gawin. Amen? Di ba? So, kailangan ipakita mo para lumakas yung pananampalataya mo, mag-pray ka, manalangin ka sa Diyos. Magbasa ka ng Biblia. Kasi yan yung magpapalakas ng ating pananampalataya. Ang problema sa mga Kristiyano, ang problema sa mga anak ng Diyos, kinakalimutan nila, kinakaligtaan nila, binabaliwala nila ang prayer time sa buhay nila. Di ba? Yung personal prayer, dapat hindi yan nawawala sa iyo. Yung personal devotion, hindi yan dapat nawawala sa iyo. Kaya minsan nangingibabaw yung takot sa buhay natin. Kasi mahina yung pananampalataya natin. Di ba? So palakasin mo yung pananampalataya mo sa anong pamamaraan. Mag-pray ka. Manalangin ka. Pangalawa po, so yung una po ay you must increase your faith to God.
kailangan mong palakahin or palakasin ang pananampalataya mo sa Diyos. Pangalawa, you must entrust your life to God. Kailangan mong ipagkatiwala ang buhay mo sa Diyos. Kung nakakaramdam ka ng takot, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. Ang problema sa mga Kristiyano, kapag nakakaramdam ng takot, ang unang nilalapitan nila ay kanilang pamilya. Kapag nakakaramdam sila ng takot, mas naniniwala sila na mas pinagkakatiwala nila ang kanilang mga problema doon sa kanilang mga kaibigan. Di ba? Kaya pag nakakaramdam sila ng takot, mas pinagkakatiwala nila ang kanilang buhay doon sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang mga best friend, sa kanilang pinagkakatiwalaan. Tandaan mo kapatid, kapag ikaw ay nakakaramdam ng takot, if you have fear in your life as a Christian, entrust everything to God. Entrust your life. Entrust your all to God. Di ba? Anong sabi ng Romans 12:1? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Ibig sabihin, ibigay mo. Nakikiusap ako sa iyo, sabi ni Paul. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid ko, na ibigay sa biyaya ng Panginoon, ipagkatiwala mo, ibigay mo, ipresenta mo ang iyong katawan, ang iyong buhay bilang haing buhay sa Diyos. Holy, acceptable unto God, banal at karapat-dapat, katanggap-tanggap sa Diyos, which is your reasonable service. Di ba? Kapatid, kailangan i-entrust yung buhay mo. Huwag mo sarilinin yan. Nung tinanggap mo ang Panginoon, dapat yung naghahari sa buhay mo, naghahari sa puso mo, naghahari sa utak mo, naghahari sa emosyon mo, ay ang Panginoon. Kaya minsan hindi tayo nawawala ng takot eh. Di ba? Bakit? Kasi hindi mo binibigay ang sarili mo sa Panginoon. Hindi mo ipinagkakatiwala ang sarili mo sa Panginoon. Hindi mo ipinagkakatiwala ang buhay mo sa Panginoon. Di ba? Tandaan mo kapatid, nung tinanggap mo ang Panginoon, ang may pag-aari ng buhay mo ang Panginoon na dapat. Ang may pag-aari ng katawan mo ang Panginoon na dapat. Bakit? Sabi ng Bible, for your body is a temple of God. Ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Ngayon, kung hindi mo ipagkakatiwala ang sarili mo, ang buhay mo, ang katawan mo sa Panginoon, nonsense. Mananatiling kang nandoon ang takot sa buhay mo. So una po, if you have fear, you must increase your faith to God. Pangalawa, if you have fear, you must entrust your life to God. Pangatlo, ano ibig sabihin ng entrust? Ang entrust means surrendering your life to God, no? Your own life to God, or presenting it to God. Ibig sabihin kapatid, kapag ikaw ay nag-e-entrust, ipinagkakatiwala mo, binibigay mo, sinosurrender mo yung sarili mong buhay sa Diyos. Hindi mo na yan aangkinin. Pinipresenta mo yan. Ibinibigay mo ng buong buo. Diba? Pangatlo, if you have fear, you must adore God in your life. Kailangan mong sambahin ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo kapatid, ang sabi ng Psalms 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, your Maker. Psalms 95 verse 6. Tandaan natin kapatid, anong ibig sabihin ng adore? To adore God means to offer the highest form of love. Ang ipagkaloob, ang ibigay, ang pinakamataas na pag-ibig sa Diyos. Di ba? Highest form of love. Reverence, paggalang, at worship to the Creator. Ibig sabihin, ikaw na anak ng Diyos, kailangan mong ipresenta
i-offer, i-alay ang pinakamataas na pag-ibig. Diba? Dapat ang unang-una mong minamahal ang Diyos. Diba? Bakit? Kasi ang Diyos, una kanyang minahal. Anong sabi ng Psalms, ng 1 John 4:19? We love Him because He first loved us. At bakit tayo minsan nawawala sa Panginoon? Kasi yung pag-ibig natin nanlalamig. Di ba? Yung paggalang, yung pag-offer, to adore, di ba? Yung tinatawag na pagsamba natin sa Diyos nawawala. Oo, umaatin tayo ng church. Pero tama po ba yung pagsamba natin sa Diyos? Diba? Anong sabi ng Panginoon sa John, sa Book of John? Anong sabi niya doon? For God seeketh the true worshiper. Naghahanap siya ng isang tunay na mananambahan. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, kapag ikaw ay isang mananampalataya, kung mahal mo ang Diyos, dapat araw ng linggo, hindi mo inaalis para sa Panginoon. Hindi mo dapat inaagaw yan. Kasi kapag inaagaw mo yan, ang ibig sabihin lang, kapatid, ibig sabihin, hindi mataas ang iyong pagmamahal sa Diyos. Hindi mo siya ginagalang. Hindi mo siya sinasamba ng maayos. Di ba? Anong sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba? So, to adore means to God, to adore God means to offer the highest form of love. Okay. Tandaan natin, kapatid, dapat yung araw ng linggo, ipagkaloob natin yan sa Panginoon. Now, kung ikaw ay nakakaramdam ng takot, that's the time na kailangan mong i-adore ang Diyos sa buhay mo. Purihin ang Diyos, sambahin ang Diyos sa buhay mo. If you have fear loss, you must rely on God's promises. Kung meron kang takot, kailangan mong umasa sa pangako ng Diyos. Alam nyo, minsan marami mga Kristiyano, bakit hindi nakukuha yung mga nais nila sa buhay? Bakit? Kasi mas nagre-rely sila, mas umaasa sila doon sa pangako ng tao. Hindi natin alam na ang tao kapag nangako, napapako. Tandaan natin, kapatid, ang Diyos kapag nangako, hindi yan napako. Hindi napapako ang kanyang pangako. Diba? Ano sabi ng Hebrews 13:5? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he said, I will never leave thee nor forsake thee. Now, kapatid, ano yung sinasabi ng last paragraph? I will never leave thee nor forsake thee. Di ba? Hindi kita iiwan ni kakalimutan. Ang tao kapag nangako, sige, hindi kita kakalimutan. Di ba? Pag mayroon ako, nandyan ako. Pero nung nagkaroon na siya, hindi mo na siya matagpuan. Bakit? Nakalimot na siya eh. Di ba? Yung pangako niya napako. Pero kahit kailan, ikaw, kapag nagkulang ka, may mga pangangailangan ka. Anong sabi ng Panginoon? I will never forsake thee. Hindi kita kakalimutan. Bakit? Yung God's provision nandyan. Pangako niya, ipoprovide niya ang lahat ng mga pangangailangan mo. Ano sabi ni King David o ng psalmist dun sa Psalms chapter 24? I will lift up mine eyes to the hills, from whence cometh my help. Diba? So, ibig sabihin, kung ikaw nangangailangan, mas lalo kang tumingin sa Panginoon. Natatakot ka dahil hindi mo ma-provide yung pangangailangan mo. Natatakot ka, bakit hindi mo makuha yung mga nais mo sa buhay?
Natatakot ka dahil hindi mo magampanan yung tungkulin mo. Bakit? Kasi hindi ka nagtitiwala doon o nagre-rely, umaasa sa pangako ng Diyos. Minsan ang tao kapag nangangailangan ng pera, anong sinasabi nila dati? Kapag nagigipit, sa Bombay kumakapit. Kapag nagigipit, sa 5-6 gumakapit. Di ba? Kapag nagigipit, kay kuya gumakapit. Kapag nagigipit, kay best friend kakapit. Hindi po ganun. Kapag ikaw ay nagigipit, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Magtiwala ka sa kanyang pangako, and God will provide everything that you need. Di ba? Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Matuto ka lang magtiwala, mag-rely sa pangako ng Panginoon. Di ba? Huwag mong pabayaan na yung pangako ng Diyos ay mawala para sa buhay mo. Huwag mo siyang aalisan. Huwag mong aalisin yung tiwala mo o yung pagre-rely. Huwag kang hindi aasa sa Panginoon sa kanyang pangako. Now, ano sabi ng if you have fear, una, you must if you have fear, you must increase your faith. Pangalawa, if you have fear, you must entrust. And pangatlo, if you have fear, you must adore. And if you have fear, you must rely on the promises of God. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Proverbs 9:10. Now, kapatid, tandaan natin, kung ikaw ay may takot sa Panginoon, that's the time na magsisimula ang katalinuhan at kaalaman sa Panginoon. Di ba? Basta ang malaga, yung takot na yan, huwag mong pangibabawin sa buhay mo. Kung matakot ka sa Panginoon. Huwag kang matakot sa ibang bagay. Huwag kang matakot sa problema. Huwag kang matakot sa kakulungan sa buhay. Huwag kang matakot kung kanino man. Matakot ka sa Panginoon. Kasi ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng kaalaman at katalinuhan. Diba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. So, if you have fear, you must increase your faith to God. If you have fear, you must entrust your life to God. If you have fear, you must adore God in your life. And if you have fear, you must rely on God's promises. Yun lang po, and God bless us all. Let's pray. Kilang Diyos, aming Ama, purihin ka sa oras nito. Nawa na pagpala po ang bawat isa ng salita nyo about sa fear, dakilang Ama. Minsan, dakilang Ama, marami pong mga anak ng Diyos na nakakalimot na yung fear na yan ay mas nangingibabaw sa buhay ng isang Kristiyano. Pero kung ang fear na yan ay yung pagkatakot sa inyo, okay lang po, dakilang Ama, dahil ito po ang simula ng pagkakaroon ng kaalaman at katalinuhan, dahil ang takot sa inyo ay isang malaking kabuluhan sa isang Kristiyano. Pero kung ang takot na ito ay ang takot sa kakulangan sa buhay, ang takot na ito ay takot sa mga nangyayari sa buhay, sa problema, sa pagsubok, ay baliwala po ito, dakilama. Kaya dakilama, tulungan niyo po kami na mas lalo pa kaming magpalakas ng pananampalataya sa inyo, magtiwala, sambahin ka, at umasa doon sa inyong mga pangako. Maraming salamat sa paalala, dakilama. Patawad po, ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless us all.